Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Aliansa ng pagkakaisa, aliansa para sa pagmamahal, aliansa ng pagmamahal. Si Andoy, ano ang sigaw? 12! 12! 12! Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga taga-Pasay, mga taga-Metro Manila. Ay, grabe, energy si PBBM, grabe. Tayo, at mga 2 oras itong speech ko. Tayo pagbigyan niyo po ako at pinipilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kompleto at wala pang Ayun na guys, pakinggan natin yung sinasabi. Kaya naman po, wala po kayo maririnig ng mga ganyan. Yan na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa halalan ng ito. Oh, grabe! Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Ay! Dahil po, May nakita nyo naman pala. Nakita nyo naman po. Narinig nyo po ang programa ng ating mga kandidato. Hindi lamang ang programa. Mas mahalaga pa siguro ay ang kanilang nagawa na. At kung titignan nyo po ang record po nila, ang lagi lang kanilang iniisip ang kapayapaan at ang kaunlaran para sa bawat Pilipino, para sa buong Pilipinas. O yung mga DDS din, bakit nawala? Masakit sa tenga Ang nyo, galing ano? na aming hinaharap. Kaya malakas po ang loob ko makaharap sa inyo at sabihin na iboto ninyo ang ating mga kandidato. Dahil napakagaling, napakahusay po, at bukod pa ron, napakamabuti na tao lahat ng aming kandidato. Yes! Kung iisa-isahin po natin, alam naman natin, napakagaling lahat. Narinig doon na yung kanilang mga achievement doon sa kanilang pinagdaanan ng iba't ibang mga posisyon sa pamahalaan, sa serbisyo publiko. At pag pinagsama-sama natin, lahat po na ito, ng napakagaling, ay nako, talaga naman, nakakagulat at nakakatuwa na makita na meron tayong mga nagsiservisyo sa publiko na ganito ang pagmamahal sa taong bayan, ganito ang pag-aalala sa taong bayan, ganito ang pagbibigay ng tulong sa bawat Pilipino. Yes. Tignan po natin ang ating grupo dito. Baka hindi po nyo nabibilang. Sabihan ko sa inyo, 8 po sa kanila ay naging senador na. Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Lahat po yan, dumaan na sa Senado. Kaya naman po, pagka nainupok na sila sa kanilang posisyon bilang senador ulit, ay makikita po natin, hindi na po sila tumakapa-kapa sa kanilang trabaho. Alam na po nila kung ano yung gagawin, alam na po nila ano ang pangangailangan ng tao dahil habang buhay na silang nagsiservisyo sa inyong lahat. Ito naman ang nanggaling sa House of Representatives na naging congressman. Nandito po, naging congressman Abalos, congressman Binay, congressman Cayetano, congressman Marcos, congressman Pacquiao, congressman Tulfo, at congressman Villar. Hindi na po sila bagito sa ganitong klaseng trabaho, subok na sa mababang katuluhan at sa batasan. At meron din po sa ating mga kasama rito na umupo na sa tinatawag na cabinet rank position. Ibig sabihin, katumbas ng isang sekretary ng ating nakalihim ng isang departamento. Andiyan po ang naging sekretary ng DILG, si Secretary Abang.
na nasalanta ng bagyong Yolanda. At kasama na rin natin si Senator Tolentino na dumaan din po sa MMDA na makita naman ninyo. At dahil napakahirap po ng trabaho yan, kagaya ng nabanggit ni Mayor Benhor, ni Secretary Benhor, sinabi nga niya, ang kanyang tinutulungan pag MMDA ka ay lahat ng mga mayor, lahat ng mga iba't ibang lungsod, lahat ng iba't ibang bayan na nasasama sa Metro Manila. Kaya po, ngunit yung mahirap na trabaho yan ay nagawa na at maganda ulit ang kanyang performance. Alam nila ang gobyerno, kabisado nila mula sa matataas na posisyon at hindi na sila nagdadada na basta daldal ng daldal, gawa lang sila ng luwa, trabaho lang sila ng trabaho. They will stand in the Senate not to oppose but to propose. Ibig sabihin, wala silang hinahanap na paggulo. Wala silang iniisip na pagwatak-watakin ang Pilipinas. Wala silang iniisip kung hindi ang pagkakaisa para sa kabubuti ng ating bansa. Narinig nyo rin po ang tatlo sa aming kandidato na naging gobernador. Andyan po ay yung aming kapatid, naging gobernador ng lungsod namin sa Ilocos Norte. At nandyan din po ang Governor Lito Lapid ng Pampanga. At ang napakalaking probinsya ay hinawakan din po ni Governor Bong Revilla. Uy, tanong niyo kung nasaan si Sara. Meron din po tayo, mga mayor ng mga Magulat tayo malalaking kung lungsod. nawawala si Sara, guys. Andyan din si Mayor Avalos, dati ng Mandaluyong, kung saan nakatanggap ng karami-rami na pagkakilala sa magandang pangyayari sa Mandaluyong. Oh, Andyan naman Poland. si Mayor Abby Binay. Thank you for watching, guys. Ay, grabe lakas, oh. Mayor Abby Binay na maraming dalang pala galing sa Makati. At siya po ay humawak ng Makati, yung pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Alam niyo po, kung akakalain po ninyo na dahil maraming pera, maraming pondo, ang isang lungsod ay madali ang trabaho. Hindi po. Mas nagiging mahirap ang trabaho dahil sa dami ng kailangan gawin at sa dami ng kanilang mga iniisip na inisyatibo pampaganda ulit ng buhay ng bawat Pilipino. Andyan din po ang si Senator Tolentino na naging mayor naman ng Tagaytay. At huwag natin makakalimutan na alam niyo po, baka hindi niyo po alam, na ang unang Senator Soto ay si Senator Vicente Soto na galing naman sa Cebu. At hindi lamang yun, si Senator Soto rin ay dumaan din sa Lumipat pa dyan yung LGU, Team dumaan din Soto. sa local government dahil vice mayor naman siya ng Quezon City. Kaya makikita ninyo, napakalawak na ang kanilang karanasan, napakalalim na ang kanilang dedikasyon sa trabaho ng pagsiservisyo sa publiko. Kung hindi po natin pinakalimutan ang ating mga kababaihan. Dahil apat po sa ating mga kandidato, apat po sa kanila ay babae. Hindi lamang po na pangkaraniwan ng babae. Matagal ko na pong kilala silang lahat. Ang titibay nitong mga ito, akala mo sa tapang nila parang mga sundalo. Kaya maaasahan ninyo na ipagtatanggol nila ang karapatan ng mga kababaihan at maririnig ang boses ng kababaihan sa Senado. Kung sa pambabatas naman, apat po sa kanila ay abogado. Ang abogado po, nandito si Benhor Avalos, si Abby Binay, si Pia Cayetano, si Tom Tolentino. Puro po magagaling na abogado, sanay na sanay sumulat ng magagandang batas na hindi na kailangan pag-aralan ang mga bagong pangangailangan, ngunit alam na nila dahil nasubukan na nila at nadaanan na nila.